Habang naganda tayo mga kababayan sa pagtama ng bagyong si Pipito, buti yung bagyong si Ophel po umina na sa politika. Ang bagyong si Digong. Si Digong pa rin mga kababayan ang pinag-usapan. Tinawag na ngayon na direkta ng tinawag ni dating Senador Laila de Lima si Digong na duwag, inyamba ng suntok si... Akala ko ba yung sabi ni Digong, hindi... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Isang lalaki niya, yung pulis na halimbawa pumatay yung pulis, hindi niya trabahong lalaki yan na nakaposas na, papatayin pa, hindi niya yan gawain ng isang lalaki. Hindi talaga niyang gagawin natin yan. Pero trabaho ba ng isang gawain ba ng isang lalaki? Katabi mo babae, wala man ginagawa sa'yo, nakaupo lang. Tapos, dahil hindi mo kinaya yung kanyang mga revelasyon, kanyang mga testimonies, gusto mong suntukin. Ang isang pagtawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag. Pinapalipat po ni Congressman Adjong C. de Lima. Baga niya ang comfortable ka dyan. Hindi niya, kahit ang comfortable ako rito, I'll stay. Kaya ko to. Pinagtabi ng guwat ko mga kababayan yung dalawa. Pero before nating pag-usapan yung bagay na yan, yung kwentong yan, lalo't yung ating Pangulo po, may mga statements ng pinalabas tungkol sa ICC. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad na bagong Pilipinas. Balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Before nating balikan si Digong at yung ating Pangulong Bongbong Marcos, i-update ko muna kayo ng latest bulletin galing sa Pag-asa. Kasi kagabi, pumasok na po yung bagyong si Pipito. Si Ophel, humina na. Si Pipito po, baka mag-super typhoon po ito, sabi ng Pag-asa. At kami rito, nasa pag-anda. Kahapon pa suspended yung classes and may forced evacuation po dito sa amin. Kasi parang mahagi po. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Yung Bicol. In fact, typhoon signal number 1 na po dito sa amin. And pati ang NCR, threaten po yung NCR. So ito yung report ng Pag-asa po sa bagyong si Pipito. So alamin po natin yung latest bulletin. Ito ang ating update sa mga binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan itong sentro ni Bagyong Pepito sa layong 795 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay isa pa ring severe tropical storm, bahagyang lumakas sa mga nakarang oras. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 km per hour
at pagbuksan na umaabot ng 135 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito generally westward or pakanluran sa bilis sa 25 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Ito pa rin yung epekto ni Bagyong Ophel. Isa pa rin itong typhoon at yung latest location natin as of 4 a.m. today ay sa layong 100 kilometers northwest ng Calayan, Cagayan. So may taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 120 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 150 kilometers per hour. Patuloy yung paggalaw nito north-northwestward sa bilis sa 20 kilometers per hour at nagsisimula na itong lumayo dito sa kalupaan ng extreme northern Luzon area. So malaking bahagi pa rin ng Hilagang Luzon ngayong araw. Asahan pa rin natin itong mga malalakas na pag-ulan at malalakas na hangin. Particular na sa extreme northern Luzon, for the rest of northern Luzon, sa mga rehiyon ng Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley, magpapatuloy pa rin itong maulap na kalangitan at mataas sa tsansa na makalat-kalat na pag-ulan. So unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan for the rest of Luzon. Magpapatuloy yung fair weather conditions for Visayas at Mindanao apart from yung mga localized thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito nga yung latest track and intensity forecast para kay Bagyong Ophel. So ito yung tropical cyclone bulletin na issued natin as of 5 a.m. today. So magpapatuloy nga yung generally north-northwestward na paggalaw ng bagyo. Inaasahan natin na mamayang hapon ay patuloy yung paggalaw nito papalayo sa ating kalupaan, posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan rin natin yung posibleng pagpasok or yung re-entry nitong si Bagyong Ophel dito sa boundary ng ating PAR bago ito tumama or maglandfall dito sa Taiwan area. At throughout the remainder of the forecast period, dahil sa patuloy na interaksyon nitong si Ophel sa kalupaan, sa areas ng extreme northern Luzon, and after that, interaction sa landmass ng Taiwan area, inaasahan natin ang continuous weakening. So hindi nakagandahan yung environment. So hindi na ganun ka-favorable kumbaga yung environment na kung saan papunta itong si Ophel. So inaasahan natin possible downgrading into a severe tropical storm. Prior to landfall, maging tropical storm lamang ito patungo sa remnant low at patuloy na nga inaasahan natin na habang nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility ay posible na ngang malusaw itong si Ophel pagsapit ng early next week. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Pepito. Inaasahan natin yung generally westward or west-northwestward na paggalaw nitong nasabing bagyo. At pagpapatuloy yung paglakas or pag-intensify ni Pepito, posible itong maging isang ganap na typhoon within the next 12 hours. So within the day, inaasahan natin possible this afternoon maging typhoon category na ito. Magpapatuloy yung intensification or paglakas ng nasabing bagyo. Possible by tomorrow, isa na itong ganap na super typhoon category prior to landfall dito sa silangang bahagi ng Luzon or Visayas. So makikita natin dito, kailangan natin bigyan diin itong tinatawag nating confidence cone. Sakop nito ang malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas. Nangangahulugan po ito na ito yung mga areas na posibleng maapektuhan nitong landfall o yung direktang pagtama ng sentro ng bagyo. So makikita po natin over the weekend, ito yung critical period, ito yung time kung saan pinakamalapit itong sentro ng Bagyong Pepito sa ating kalupaan. So inuulit ko po itong areas ng yung most likely scenario natin, possible landfall over Central Luzon, ito sa eastern coast ng Central Luzon or Southern Luzon. Pero hindi natin tinatanggal yung possibility ng more southward shift ng track ng bagyo. So, hagip pa rin ito itong eastern coast ng Eastern Visayas. So umantabay tayo sa mga succeeding issuance ng tropical cyclone bulletins para sa bagyong ito kung makakaroon man tayo ng significant changes sa ating track scenario. So inaasahan natin yung landfall itong si Bagyong Pepito ay peak intensity or ito yung pinakamalakas na hangin na dadala ng bagyo. Inaasahan natin na after landfall over sa kalupaan, patuloy nitong babaybayin itong mainland Luzon at possible magkaroon ng slight weakening or paghina nitong bagyong ito at patuloy itong lalabas ng West Philippine Sea. Posibleng lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Monday next week.
At para kay Bagyong Ophel, kahit na nagsisimula na itong lumayo sa ating bansa, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. So as of 5 AM today, may tropical cyclone wind signal number 3 pa rin tayo nakataas dito sa western portion ng Babuyan Islands, sa northwesternmost portion ng mainland Cagayan, at dito sa northernmost portion ng Ilocos Norte sa bayan ng Pagudpud. At may signal number 2 tayo sa rest of Babuyan Islands, dito sa northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, at itong northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 sa Batanes, sa nalalabing bahagi ng Cagayan, itong northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, dito sa northern portion ng dito sa area ng Kalinga, northern and central portions ng Abra, sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at itong northern portion ng Ilocos Sur. Kaya sa mga areas na ito, malaking bahagi pa nga ng Hilagang Luzon, maghanda pa rin tayo kahit na papalayo na itong si Bagyong Ophel. Asahan pa rin natin yung mga pagbukso ng hangin, especially sa mga areas under wind signal number 3. Posibleng mapaminsala pa rin yung hangin na ating inaasahan sa mga susunod na oras. And in anticipation naman sa papalapit na Bagyong Pepito, dumami pa yung mga areas na may tropical cyclone wind signal. So as of 5 AM today, tropical cyclone wind signal number 1 dahil sa papalapit na Bagyong Pepito ay nakataas na dito sa area ng Catanduanes, sa eastern portion ng Camarines Norte, dito sa eastern portion ng Camarines Sur. May signal number 1 na rin dito sa eastern portion ng Albay, at dito sa eastern and southern portions ng Sorsogon. Sa areas ng Visayas, signal number 1 dito sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at sa northeastern portion ng Samar. Kaya sa mga lugar na ito, ngayon pa lang maghanda na tayo, may palugit or warning lead time itong tropical cyclone wind signal number 1. So magtatakaman tayo, wala pa tayong nararanasang malalakas na hangin. Asahan natin na within the next 36 hours, dahil sa papalapit na Bagyong Pepito, magsisimula na tayong makakaranas sa mga pagbukso ng hangin sa mga susunod na oras, or at least sa susunod na araw. So dahil sa papalapit na bagyo, inasan nga natin na ito sa Pepito ay posibleng lumakas pa into a super typhoon category. Yung pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posible nating i-issue para kay Bagyong Pepito ay wind signal number 5. So habang papalapit itong si Bagyong Pepito, asahan natin mas maraming areas pa yung makakaranas or i-issue natin ng warning signal or wind signal. Posibleng tumaas pa yung mga wind signal sa mga ilang lugar, especially itong mga lugar under wind signal number 1. Kaya mantabi tayo sa mga succeeding issuances ng ating tropical cyclone bulletin para kay Bagyong Pepito. In terms naman of heavy rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, unti-unti na nabawasan or unti-unti na humina yung mga pag-ulan dito sa Hilagang Luzon. Moderate to heavy rains ang ating inaasahan pa rin pero sa areas ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at Ilocos Norte. Gayon pa man, since nakapagtala nga tayo ng malawakang pagbaha sa ilang areas ng Cagayan Valley noong mga nakarang araw, kahit na nabawasan or humina na yung mga pag-ulan na ito, maghanda pa rin tayo dahil saturated na yung lupa sa areas na ito. Posible pa rin dyan yung mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa kahit na mahina yung mga pag-ulan na ating mararanasan. And in anticipation naman sa papalapit na si Bagyong Pepito, inaasahan natin as early as tomorrow, makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon, itong area ng Bicol Region as well as itong area ng Eastern Visayas. So itong areas shaded ng red, intense torrential rains, greater than 200 mm ng pag-ulan na ating inaasahan sa area ng Catanduanes. Heavy to intense rains sa mga areas shaded ng orange, yan ay sa mga lalawigan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rains naman sa mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Masbate, Samar, Biliran at Salete. Kaya sa mga lugar na ito, asahan pa rin natin na dahil sa papalapit na Bagyong Pepito, mas rarami pa yung mga areas sa mga karanasang pag-ulan. And pagsapit nga ng Sunday, ito yung peak ng rainfall or ito yung time period kung saan pinakamalapit itong si Pepito sa ating kalupaan. Malaking bahagi na ng Central Luzon, some parts of Northern Luzon, itong Southern Luzon, as well as Eastern Visayas, magpapatuloy mga pag-ulan dito.
So masalakas pa yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon area. Asahan pa rin natin intense torrential rains. Inulit ko po, ito yung mga areas shaded ng red sa mga lalawigan ng Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Heavy to intense rains, ito yung mga areas shaded ng orange sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Moderate to heavy rains naman, ito yung mga areas na shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, dito sa Metro Manila, sa Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Samar at Eastern Samar. Kaya sa mga lugar na ito, especially itong mga areas shaded ng red at orange. So ito yung torrential rains, heavy to intense rains rin na ating inaasahan sa mga lugar na ito. Ito yung mga lugar na mararanasan yung pinakamalalakas sa pag-ulan na dala ng papalapit na bagyong Pepito. Ngayon pa lamang maghanda na tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil nga inaasahan natin, over the weekend magsisimula yung mga malalakas sa pag-ulan sa mga areas na ito. Magsimulan na tayo ng precautionary measures, especially nga dito sa area ng Bicol Region at Eastern Visayas. And as of 2 a.m., ito yung storm surge warning po natin na na-issue. Ito yung daluyong ng bagyo, especially sa mga low-lying areas at yung mga coastal communities along this coastline. So inasahan natin 2.1 to 3 meters na wave height or yung storm surge height sa mga areas or sa mga coastlines ng Batanes, dito sa Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. 1 to 2 meters ng storm surge height naman ating inasahan sa areas or sa mga coastlines ng Cagayan at sa Isabela. Ito ay para sa storm surge warning para kay Bagyong Ophel. At in anticipation naman sa papalapit na Bagyong Pepito, nag-issue na rin ang ating nag-issue na rin po tayo ng storm surge warning for the next 48 hours. Inasahan natin itong moderate risk ng storm surge dito sa mga areas ng Camarines Sur or itong coastlines ng Camarines Sur as well as Catanduanes. So 1 to 2 meters naman ng storm surge ang ating inaasahan sa mga coastlines ng Albay, dito sa Camarines Sur, dito sa area ng Eastern Samar, Northern Samar, pati na rin dito sa area ng Sorsogon. Kaya sa mga lugar na itong maghanda tayo, especially sa mga low-lying areas, itong mga coastal communities na malapit sa dagat baybayin sa posibleng storm surge o yung daluyan ng bagyo. Sa kalagayan naman nating karagatan, as of 5 a.m. today, may gale warning pa rin tayo nakataas. Dulot pa rin yan ni Bagyong Ophel sa mga seaboards ng Batanes, dito sa bahagi ng Cagayan, including Babuyan Islands at northern coast ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga areas na ito, kung maaari ay huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas po rin tayo ng maalon ng sa napakalong karagatan na dala ng nasabing bagyo. Ito naman yung mga areas outside na or ito yung mga areas na walang gale warning na nakataas. Inasan pa rin natin itong maalong karagatan sa eastern seaboard ng Mainang Cagayan, seaboard ng Isabela, sa eastern seaboards ng Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao and Bocas Grande Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental. Kaya sa mga lugar na ito, sa ating mga kababayang mangingisda, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. Dahil inaasahan natin na dala ng papalapit na Bagyong Pepito, magsisimula na rin itong maalong karagatan sa most of Eastern Visayas as well as Caraga Region. At yung susunod na Tropical Cyclone Bulletin issuance para kay Bagyong Ophel at Bagyong Pepito ay mamayang alas 11 ng umaga. O ngayon, yan po yung latest. Pray and prepare lang po. Dito sa amin, matindi yung preparations kasi nagka-lesson kami dito. Hindi masyado nag-prepare doon sa bagyong si Christine. Kaya ang daming nalubog po sa tindi ng pagbagsak ng ulan. Kaya ngayon po, ayaw nang paulit ang Bicol. Pati yung mga ibon dito sa amin, mga kababayan, may mga signos dito, mga kababayan. Yung langit po naging kulay pula. Ayan Kuha mga kababayan ni Giselle Gibara Natuel. Arrogante. Tignan niyo yung Mayon Volcano. Napakaganda pero pulang-pula. Yung kalangitan sa umaga nung isang araw. O ito naman po sa Camarines Norte as published by Daily Guardian. Yan kalangitan, sabi yan, look, a unique sight captured the attention of resident in Dait, Camarines Norte as a striking red-blue filled the sky.
Gloria Cabate, who captured the scene, said she was amazed by the deep crimson skies she witnessed around 4:40 a.m. November 11. Yan mga pangitain mga kababayan. She added that the phenomenon lasted for nearly an hour before fading with the sunrise. According to the Hong Kong Observatory, a reddish sky at sunrise indicates high levels of water vapor in the atmosphere. As clouds move in the west, this typically signals that rainy weather is approaching. Kasi nga po, mga kababayan, may papalapit na bagyo. Yan ang mga signos, mga signs na nakikita sa kalangitan. Kasi sa Bible po, inilagay ang signs sa kalangitan. Ayan po. Genesis 1:14, God created the universe and set stars in the sky as signs and seasons. Sabi dito sa Genesis 9:13-14, God gave the rainbow as a sign that He keeps His promises. Kaya nakakakita tayo ng mga in the sky, mga tanda. Pati sa mga ibon po, sensitive po yung mga ibon. Nagliparan mga kababayan yung mga ibon dito. Nararamdaman nila na may paparating na masamang panahon. Yan po, oh. Kita ninyo, oh. Oh. Grabe po. Yan, oh. Napicturan. Ayan ang balisa yung mga ibon, mga kababayan. As posted by BB Jane Cibitilio, sabi niya, mga maraot na sinyales ang araw kaini. Lord, kairaki man po ang mga Bicolanos asin gabos na nilalang. Mga masamang signs ang ganito, anya. Lord, kaawaan mo po ang mga Bicolano at lahat ng nilalang. Yan ang ibig sabihin niya sa Tagalog. Balisa yung mga yung mga ibon, kasi yung mga ibon po sensitive sila. Kaya we can observe, parang barometro, mga kababayan. Barometro para sa mga tao nung panahon na wala pang Pag-asa Weather Bureau. Ang ating Panginoon nagbigay ng mga tanda. Pwede sa kapwa natin nilalang mga ibon. Pag may masamang panahon, sensitive sila. Ang mga ibon kasi po can detect based sa studies, rising and falling barometric pressure. Ganun po. Kaya wag nating mahalin natin ang ibang mga nilalang ng ating Panginoon. Lahat yan may pakinabang, lalo't mga ibon. So, sensitive sila. Nadidetect nila mga kababayan yung rising and falling barometric pressure or atmospheric pressure. Di ba? Yung barometer ng Pag-asa. O mayroon sila niyan built-in. Tayo kailangan pang umimbento ng barometric. Pero yung mga ibon po, may built-in sila na barometric device sa kanilang system mismo. Nadidetect nila yung atmospheric pressure, the rising and falling barometric pressure. Balisa yung mga ibon. Ang galing ng ating Panginoon, ang pakala lang po. Kaya hindi sila mapakali, mga kababayan, no? Nagliliparan sila. Ayan, no? You see? Hindi mapakali yung mga ibon dito sa amin. Na-detect nila yung barometric pressure. Yan, Grabe. Dito ito sa Albay District ng Legazpi City. Kaya po sa pagbalik ng ating Panginoon na magkakaroon ng celestial disturbance po, magiging balisa yung mga ibon sa buong mundo, hindi lang sa kung saang particular na lugar. Buong mundo, magiging balisa yung mga ibon. Pag ganon ang ma-observe ninyo, yun na yun, palapit ng palapit. May nagbabanta na sakuna. Sa pagbabalik ng ating Panginoon, ganon din po ang pinapractice na tayo.
Hindi ninyo, tingnan ninyo, ngayon lang ito nangyari, mga kababayan, na pumipila yung mga bagyo. Sunod-sunod. Hindi pa nakakalabas ng bansa yung isa, may papasok na naman. Ilan na yung bagyo? Si Katrina, ngayong buwan lang. O si Katrina, si Christine, si Leon, si Marcy, tapos si Ophel, o ngayon si Pipito. Imagine that. This is the first in our history, mga kababayan, dito sa Pilipinas na ganon katindi po, sunod-sunod. At malalakas na bagyo, super typhoon. Category 5. So anyway, sabi nga natin sa mga post ko, mga kababayan sa social media, pray and prepare para hindi tayo po maligtas tayo po sa peligro. So ngayon, balik tayo sa ating topic, yung bagyong Sidigong na gustong manakit. Si Trillanes gustong ambalusin ng microphone. Si Laila de Lima gustong suntukin. Kaya siguro hiniwalayan ng unang asawa si Digong. Violente. Di ba? Yan po. Nag-react si Laila. Tinawag na pong duwag. Isa siyang duwag. Sabi ni Laila de Lima, ML Party List First Nominee in former Senator Laila de Lima hit back at former President Rodrigo Duterte after his violent gesture directed at her during the 11th public hearing ng Quad Committee. Sabi ni De Lima, hindi ko anya na notice initially. I did not initially notice Duterte's actions as she was preoccupied with answering questions from lawmakers. Hindi ko nakita until may 2 o 3 sa akin nag-message. Mayroon pang isa na nagpadala ng video mismo, sabi ni De Lima. This was unbecoming anya. That was offensive kasi wala siyang any sense of decency. Ang tawag dyan, indecency. Na wala naman ako ginagawa sa kanya tapos ganun ang reaction niya. De Lima further described Duterte as coward. Ang isa pang tawag dyan, kaduwagan. Isa siyang duwag, sabi ni De Lima. Walang remorse mga kababayan. And sabi ni Barbers, baka niya nagiging playful lang, nagiging mapagbiro yung ating dating Pangulo. Sabihin pa na parang he was just kidding. Unbecoming pa rin po. Wala sa okasyon. Sablay, mga kababayan, kumbaga, yun ang description, yun ang pagtingin. Opinion man lang yun ni Barbers. Sa kanya daw, parang naglalaro lang siya, nagiging playful lang si Digong because of the pressure ng Quadcom hearing na inaambahan na gustong suntukin ni Digong si De Lima. Ganun pa rin in bad taste. Manggaganon ka po sa unang-una, hindi bagay sa edad. Pangalawa, sa stature niya, dating Pangulo, mag-aansyas kang ganyan. So tama, indecent tatay. Sa bagay, inadmit naman talaga niya na bastos siya doon sa Senate hearing, nang sabihin ni Risa Ontiveros, ang ayoko lang talaga niya sa isang bastos. Ibastos niya talaga ako. Ganon na talaga niya ako. So anyway, baka yung kabastosan po ni Digong, matuldo ka na. O ito yung picture na gustong hambalusin ni Digong, si Trillanes. Pero si Trillanes po, hindi naapektuhan. After na kumalma yung emosyon, pagbalik niya doon sa pag-testify, focus siya doon, mga kababayan, sa challenge niya kay Digong na mag-waiver. Hindi po pinatulan. Mas matured si Trillanes kaysa kay Digong. Hindi pinatulan yung mga violent reaction ni Digong. Magkikita mo dyan, mga kababayan, ng isang taong mature tapos immature. Hindi na tayo nagtataka kung bakit ganun ang ugali ni Inday po. Manang-mana sa tatay po. Immature. Childish, immature. Violente. Sabi ko, si Inday hindi naturuan ng tama ng magulang. Kasi, yung magulang po, wala man ituturong tama. Di ba? Paano mo tuturuan si Inday ng tamang pag-uugali na yung tatay, masama ang ugali? Saan man yan magmana?
Hindi po mamumunga ng santol ang bayabas. Tama? O ngayon, namumuro na po si Digong sa analysis po ng mga experts, legal experts. Itong mga statements na to ng ating Pangulo ay mga tanda na makikipag-cooperate yung ating gobyerno. Ayan, sabi ng ating Pangulo, we have obligations to Interpol. President Ferdinand Marcos Jr. reiterated his administration stance on the ICC amid questions about former President Rodrigo Duterte's potential cooperation with the court's investigation into his bloody war on drugs. Sa ambos interview ng mga reporters, following the distribution of the presidential assistance to farmers, fisherfolk, and families sa Cavite po, kahapon, sabi po ng ating Pangulo, if yun ang gugustuhin ni PRRD, ay hindi naman kami haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpa-imbestiga siya sa ICC, ay nasa kanya yon. Wala na kaming desisyon doon. O ito yung tanda, mga kababayan, na nagsisimula na ang investigasyon. Kinonfirm na mismo ng ating Pangulo. When asked whether the Philippine government would consider reopening investigations into drug-related killings, Marcos said that the Philippine National Police is currently conducting reviews and that findings are awaited. He added that any testimony, including Duterte's, would be assessed by the Department of Justice to determine legal consequences. Sabi ko sa inyo, matutulad siya, tama yung mga analysis natin. Malapit sa katotohanan. Ako ang reading ko, kung ano yung sinapit ni Pacquiao, yun din ang sasapitin ni Digong. Si Pacquiao may pending case sa Amerika. Pero sinampa ng kaso dito sa Pilipinas. Ganon din si Digong ang mangyayari. May pending case sa ICC, pero sasampaan siya ng kaso dito ng DOJ. Ito yung mga tanda. May case build-up na po na ginagawa laban kay Digong. Yan nag-iimbestiga na po yung PNP. Pati yung ina-assess na po ng DOJ yung mga testimonies ni Digong sa Senado, pati sa Quadcom. Sa Quadcom, diretso ng binao ng diretso ni Digong yung sarili niya. Sa kayayabang. So sabi dito sa balita, despite reiterating his administration's non-cooperation with the ICC, Marcos acknowledged the country's obligations to Interpol. As Secretary Remulla explained before, we have obligation to Interpol and we have to live up to those obligations. Sabi po niya, leaving open the possibility of compliance with an Interpol red notice. Ngayon, yung suggestion nga natin sa ating mga congressmen sa Quadcom at saka sa Senado kay Risa, mag-resolusyon na po kayo asking the President na bumalik na tayo sa ICC. I think yun lang ang inihintay ng ating Pangulong Bongbong para naman may rason siya na siya marunong makinig. Hindi yung kanyang sariling initiative para walang issue sila. Agawa niya, yung position ko ganito. Kaya lang, I have to listen to the demands ng ating mga mamamayan. May mga senador na niya at saka congressmen, the Senate and Congress, nag-file na niya ng resolusyon na bumalik na tayo sa ICC. O, diba? Ayos. Ganon, matalino yung ating Pangulong Bongbong. Kaya kung ako sa inyo, kung nanonood sa atin yung si Risa, di ba? Senator, mag-file ka na po ng resolution asking the President to return to ICC. Di ba? Rejoin ICC. Si Pastor, siya yung chairman ng Human Rights, Pastor Abante, Congressman Benny Abante, yung mga members lahat ng Quadcom, mag-file na po kayo ng resolusyon asking the President na mag-rejoin na tayo sa ICC. Para tapos na. Di ba? Para consistent na talaga yung ating posisyon na we honor, we respect international-based rules-based order.
tulad ng issue natin sa West Philippine Sea, yung ICC po, sister ng UNCLOS. O di ba? Hindi tayo consistent kung we observe the rules-based order, yun ang pinupus natin, pinapangawakan natin sa issue ng West Philippine Sea, pagkatapos sa ICC, ayaw natin.